Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Magsama-sama. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Sama-sama. Magsama-sama. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Praise God. Good evening po mga kapatid.
Bible study tayo ngayon. Salamat sa Diyos. Alam ko, napakarami na ang nag-aantay para sa ating Bible study. Thank you, Lord. Ako po si Sister Maripas. Anong kasama ko naman? Ako po ay si Sister Jen Abuyabor. Ayan. Nagagalak po kami pareho at Yes. alam namin ay sabik na kayo sa ating Bible Bible study. study. Pero batiin ko po muna sa mga narito na po, naka-online na, si Sister Julie Serkina, Jeff Borja, Rick Abad, and Sis Bibs Caramba. Okay. Brother Rick Abad, kumusta po? Brother Rick Abad. Praise God. Oo, yung dating, Amen. oo Praise nga, God, dati Brother nating worker Rick. yun, si Brother Rick Abad, ayan. Thank you, Lord. Babatiin ko rin po pala si Nicole Nievera at ang kanyang mami na si Mami Alice, ayan. Tsaka kay Sister MJ Belmonte, nagpapabati rin po, ayan, ang ating crew, kay Direk Hi. Iko. Hello, Ang ating mga Sister crew. Tata, Brother EJ, Brother Arnold, ayan. Sister... Yung girlfriend nga po pala ni Derek. Ano nga pangalan nun, Derek? Margaret. Margaret sa umaga. Sa gabi, ano nga pangalan niya, Brother Iko? Jerry. Ayan, thank you, Lord. At kay Sister Angelina Pascual. Ayan, Sister Carmela Tison. Hello po sa inyo. Ayan, sino pa sa'yo, Sister Maripas? Sister Nor Kalingasan sa taga-Katandala, ang ating kapatid na palaging nakikinig. Si John Christian Bartolome, si Brother Ichan. Tito Ichan, hello sa inyo. Ayan. Sige. Sister Lorna Pehi. Sister Tess Malabongga ng San Pablo. Ayan. Sister Ana Pehi Reales. At kay Sister May Aquino. Hello po sa inyo dyan. Kay Sister Winnie Colina. Sister Eileen Simulata ng Bulacan. Ayan. Sister Maripa. Si Sister Nicole Nivera. Ulit-ulit talaga, no? Iba rin talaga. Mukhang bayad po si Sister Maripas. Nakamit ka, te. Kasi hindi ko makita. Ayan, si Sister Noemi Domingo ng Karangalan Prayer Group. Oo, Ayan, kilala at kay natin na yan. Sister Tin Lopez at Doc Edwin at ang kanyang mga magagandang anak at gwapo. Hello sa inyo. Amen. Hello. Ayan. Si Brother Louis Belmonte. Wow, talaga naman hindi pa huhuli ang ating mga workers. Sister Remy and Doktora Remy, thank you Lord. Sister Teresa Lim Orubia. At si Tin Lopez ulit. Are you with us, Sister Maripas? Thank you, Lord. Ayan, Mahirap si po pala dito. Pag malabo mata. Sister Clarissa Concepcion at si Sister Renesa Bacara, girlfriend ni Brother Jesse. Yan. Si welcome. Nessa. Thank you, Si Lord, Sister si Nessa. Nessa. Ayan. Sister Heidi Galang. Ayan. Ate Yan, Heidi. Heidi. Hello. Heidi Galang, Sister Cabreros. Agnes Ocampo. Hello po, Sister. Lola Evelyn. Hello po. Pwede na pong lumabas hanggang dyan sa hallway. Sister Celia Gardo Rosario. Ay, Ayan. Sister Cel. Sister Celia Garde Rosario. Garde. Ayan. Kasi Brother Baby. Hindi ko dala eh. Sa bahay. Ayan. Sister Erica Nocum, hello sa inyo dyan, ang inyong mga kapatid. Ayan. At syempre, hindi po mawawala si Sister Sally Giron Bartolome. Yan. Sister Heidi Galang Cabreros. Uulit. Ano bang Kababanggit lang po niya. Sister Heidi? Ayan. Si Brother Dave Vito and Sister Rav. Ayan. Joven Radam. Hindi ko pa nabanggit. Ayan. Brother Joven! And Sister Zenny Radam. Ayan. Sister Jeline Legaspi and Brother Romeo. Sister Beng Pingal. Hello po sa Hi, inyo. Beng. Sister Clarita, Sister Carmen. Ayan. Ay, Sister Carmen, ang inyo po palang napakagandang sharing. Pwede Yes. nyo na pong ipadala anytime. Amen. Waiting na po kami dyan. Ayan. Sister Menchi, hello po. Kay Wena, Sister hello Menchi. sa inyo.
Daisy Goyena, Mm-mm. Victoria Del Rosario, Rosemary Orfila, thank you Lord. Ng Baguio. Brother Terry de Guzman, De Guzman, ng thank you Comfy. Lord. Ayan. Brother Larry Gaviria, hello po. Golden City. Miss Yan. na namin kayo. Sister Nida Hernandez, magandang gabi po sa amin at magandang umaga sa inyo. Yan. Sister Desiree Cosme, ang Banwa family. Hello po. Hi. May fans club po yan dito. Sir Jackie. Aba, si Sister Sharon De Palio Leverisa. Taga Canada, Australia. Australia. Ayan, hello Anak sa ni inyo. Brother Jo Marie Oo, de Palio. nako, hello sa inyo. Sister Nida Gelardino, hello. Kamusta naman ang baby? Yan. Si Catherine. Yan. Si Sister Zara Jane. Hello din po, magandang gabi. At si Edward Patrick Besite, anak ni Lola Ched. Ayan. Yes. Oh. Yan. Thank you, Lord. Sister Rita Manggao ng Kaibiga. Ayan. Hello po sa inyo dyan. Mga taga-core, mga core ng CSM, kahit hindi kayo laging on time, baga replay lagi, welcome, thank you Lord, nakikinig kayo lagi. Ayan, hello. Si Sister Jam Lingad Mercado. Yes, hi, Jam. Nakauwi na po si Sister Jam. Balik na. Happy anniversary po kay Sister Maria Cristina Santos Garcia ng Andres Prayer Group. Yan, happy anniversary po. Sister Hornilia Elizabeth, hello po sa inyo. Sister Connie Hi po. Suarez. Hello Ayan. po, Sir Connie. Sister Grace Blanquera. Ay, kamusta rin po kay Tata Bert? Happy Happy birthday, Brother Richard Vito. Yan yung daddy ni Brother Birthday, Patrick. Vito. Ano? Yes. Oo, yung magaling kumanta. Yan. Si Brother Melvin Tungkab, nanonood din sa atin. Brother Melvin Tungkab. Vanji Rosilio of Mendez. Sister Melvin Tungkab ng Sister Melvin Baguio. pala, sorry. Ayan. Ay, thank you, Sister Lord. Vanji Rosilio ng Karaos ng Mendez. Yan. Fenara, Sister Fenara. Ay po, Sir Fe. Hello po sa inyo. Sister Gloria Garcia. Yan. Ay, Sir Glo. Brother Ali Bernardo. Kamusta po kayo dyan? At syempre, si Ninang Connie Caudilla, nanonood po. Hello po kay Ninang Connie, Sister Rose, Sister Grace, si Jan at si Ninong Noel. Ayan. Sister Eileen Villavicencio. Ayan. May comment si Sister Jam. Cute mo talaga, Ate Beng Maripas. May jacket ka May daw. jacket ka pagbalik mo, Ah. wag ka nang bumalik. Hindi, joke. Ayan. Sister Avelina Santos. Yung Ayan. taga Cuenca, ating kapatid doon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Avelina, yun. Ayan. At si Tama ba? Sister Au Francisco. Ayan, mga kapatid, dahil ito po'y oras na, 6 p.m. na po, tayo po'y mag-opening prayer na. Amen. Ayan, hello po kay Sister Marita Belmonte Choir, Kay pahabol Sister po. Fritz Lailo ng Medrano, Baguio. Lailo, yes, apo. Adelina Bacani. Yan. Hello po sa inyo. Magandang gabi at tayo po ay magsisimula na ng ating Bible study. At tatawagin po natin si Pastor Simple para po sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Sige po, bago tayo manalangin, babasahin ko po muna ang mensahe ng Panginoon dito po sa Pilipos, Kabanatang 2, talatang 9 hanggang 11. Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng purihin ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Mapagmahal po naming Ama, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. At muli po ay naandito kaming muli para amin pong
mapakinggan ang mga mensahe na aming nais mapakinggan sa gabing ito. At muli po, Lord, sa mga sandali pong ito, amin pong inihahanda ang aming puso. Sa ganun po ay malaya po naming matanggap ang mga salitang aming maririnig sa gabing ito. Lalo-lalo na po sa aming mga kapatid na gagamitin po ninyo para tumayo. Alam po namin, Lord, na lahat ng mamumutawis sa kanilang labi, ito po ay malaya po naming matatanggap ng may kagalakan sa aming mga puso. At idinadalangin din po namin sa inyo, Panginoon, yung aming mga kapatiran na sa mga oras pong ito ay nakahanda na po. Yun din pong kanilang mga puso para ang kanilang mga pandinig para sa mabuting balita na alam po namin, Lord, na sa gabi pong ito ay may maganda po mangyayari sa amin. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang inyo pong kapangyarihan, ang inyong banal na Espiritu ang dumaloy sa bawat isa upang sa ganun po, Panginoon, lahat ng mga kapatiran namin sa buong mundong na nakikinig, na alam po namin, Lord, na ang salita po sa araw na ito ay magiging pagpapala sa aming lahat. At muli, dalangin po namin, Lord, ng aming mga kapatiran sa mga oras na ito, yung po mga pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan, alam po namin, Lord, nagagabayan at hanggang po sa sila ay makarating na maluwalhati. At higit po sa lahat, alam po namin, Lord, na sa araw na ito, sa gabing ito, may maganda pong mangyayari sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise Praise God. the Praise Lord. God. Sige po, tayo po ngayon ay aawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sapagkat napakaraming ginagawa ng Diyos na maganda sa ating buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tumayo na po yung mga nasa kanilang mga tahanan at sumabay po kayo ng pag-awit ngayon sa amin. Praise. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Amen. This is the day This is the day that the Lord has made. that the Lord has made. I will rejoice in God my Savior. God, my Savior. This is the day This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice, my soul rejoices, for He is my salvation. I will rejoice, my soul rejoices, for Jesus is my salvation. This is the time that the Lord has made. that the Lord has made. I will rejoice in God my Savior. This is the time that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice. I will rejoice. My soul rejoices, for He is my salvation. I will rejoice. My soul rejoices, for Jesus is my salvation. This is the church. This is the church that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice in God my Savior. My Savior. This is the church that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice. I will rejoice. My soul rejoices, for He is my salvation. I will rejoice. My soul rejoices, for Jesus is my salvation.
Lord is my strength. The Lord is my provider. The Lord is my provider. I will trust in thee, oh Lord. The Lord is my shield. The Lord is my shield, my God and Redeemer. I will praise you with all of my heart. Great is the Lord, He is mighty indeed. Great is the Lord, all glory to Him. And His faithfulness will last forever. His kingdom will reign over all the earth. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is Counselor. His name is Counselor. His name is Jesus, the King of all kings. His name is higher His name is higher than any other. I will trust you with all of my heart. Great is the Lord, He is mighty indeed. Great is the Lord, all glory to Him. And His faithfulness will last forever. His kingdom will reign over all the earth. Great is the Lord, He is mighty indeed. Great is the Lord, all glory to Him. And His faithfulness will last forever. His kingdom will reign over all the earth. His name is Prince of Peace, the everlasting Father, Redeemer of my soul, the covenant keeping God, the Alpha and Omega, beginning and great Savior, the rock of all ages. His name is Jesus. Woo! Thank you, Jesus. God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Above all names. Hallelujah. Thank you, my Jesus, for you alone are worthy of our praise. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord and let us sing, you alone are the God of all creation. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you, because you created all things, and I will come to worship you. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you, because you created all things, and I will come to
You alone are the God of all creation. You alone are my salvation. Everything came into existence and was created because of your need. Lord, I will worship you with all my heart. I will be filled with joy, because of you. Yes, my Jesus. Lord, I want to thank you for the marvelous things you've done. Your
Okay na? Amen. Magandang gabi sa Comfy Family at sa lahat ng mga brothers and sisters na andito ngayon kasama natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. A privilege for all of us to share the message sa inyong lahat. Last Wednesday, natapos na natin yung ating pinag-aralan tungkol sa attributes of the Word of God doon sa awit 19:1 hanggang 14. Sa gabing ito at sa mga susunod na Wednesday, maski sa linggo, ang ating pag-aaralan naman ay yung attributes of God. Pag sinabi nating attributes of God, yung character and qualities ng ating Panginoon Diyos. At pag pinag-usapan din natin yung attributes of God, ang mga nakapaloob dyan ay who God is, kumbaga what kind of God He is, and yun ang pag pinag-usapan natin yung attributes ng ating Panginoon Diyos. At ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, ang theologians, meron silang mga classification ng attributes of God. But before that, I would like to read our word for tonight. At dalawa kami ni Minister Boy ang magbabahagi sa atin ng isa sa attributes ng Diyos. Meron niyang classification, mabilis lang, para ang tawag dun sa isa ay incommunicable at yung isa naman ay communicable. Pag sinabi nating incommunicable, itong quality na to, tsaka character, ang Diyos lang ang meron. Incommunicable. Pero ang sabi naman ng mga ibang mangangaral, itong classification na to ay absolute attribute. Pag sinabing absolute attribute, ang ibig sabihin niyan ay pure, ibig sabihin niyan ay complete, ibig sabihin niyan ay perfect. Kaya yung attributes na yon na incommunicable ay belongs to God alone. At ang sabi naman ng mga theologians, meron silang tinatawag na relative attributes ng Diyos. Halimbawa, ang isang relative attributes ng Diyos, an example lang, habang pag-aaralan natin ito ng mga sunod-sunod na Wednesday, probably kung sa Good Morning Jesus, matalakay din, abangan ninyo. And then, of course, kung sa Sunday, thank you Lord. Kasi, halimbawa, yung kinanta kanina, yung unfailing love, anong classification ng attributes of God yan? Pag tinignan nyo, siya lang kasi ang merong unfailing love. Kaya masasabi natin yan na absolute or incommunicable. Kasi siya lang ang merong unfailing love. Kasi tayong mga tao, hindi naman perfect eh. Kaya makaklasify natin yan doon. At doon naman sa isang classification, yung tinatawag na relative attributes. An example is yung omnipotent. Omni means all sa Latin. Potent means power. So, all omnipotent, that is a relative attribute of God. Kaya nga meron niyang isang mangangaral, ang kanyang pagkakaklasify ay those pertaining to God as an absolute. Magbigay tayo ng, yung unfailing love, absolute na yun eh. Isa pang makikita nating attribute, and we will discuss that further, ay yung eternity. Eternal God. Tayo, hindi tayo eternal. So, we will discuss that also. So, those pertaining to God as an absolute, which is perfect, pure, and complete, incommunicable. Those arising from the relation between the Creator and the creation or creature, yung relative. And those, itong isa, ang kanilang, ang mga theologian, kinlasify nila sa moral attributes of God.
when I say or when they say moral, it pertains to, sample lang siguro yung holiness. Ayan. So those are the classification of the attributes of God that we will study. And there are, sabi ng iba, 10, 7, 15, sa akin immeasurable ang kanyang attributes. Kaya yung kanta nga, because of your unfailing love, siya lang meron nun. Perfect yun. But itong communicable, both God at tao, pwedeng meron ito. Pero, itong communicable attributes, yung sa atin, hindi perfect. Okay, ha? O, ulit. Yung communicable, ito yung qualities or attributes of God na meron ng Diyos na pwedeng meron din ng tao. Kaya lang, sa tao, hindi perfect. O, yun na, klaro na yun. So, tonight, pag-aaralan natin yung isang attributes of God na pwede i-classify natin to as communicable. Ano? You know why? Because our brother Boy will share to us itong justice. Okay, ha? So, basahin sa inyo, Deuteronomy 32 verse 4. Sige, buksan natin. Isa muna yung kunin ko, and then as we go along in the study, Minister Bord will share the written word of God. Pag pinag-aralan natin to, tingnan nyo itong 3 P, ha? As we go along sa mga sunod-sunod na Wednesday. Itong 3 P ay napakahalaga. Yung the person, the principle, and the precept. Ulit, the person, God yun, siya yun. Halimbawa, pinag-usapan natin ng justice. God is just. What is the principle there? The principle is justice. And what is the precept there? Etong babasahin ko. So as we go along, huwag niyong kakalimutan yung 3 P. The person, kasi patungkol lagi ito sa ating Panginoon Diyos kay Hesus Kristo. Itong attributes na to, kaya nga attributes of God. The person, the principle, and the precept dito sa ating attributes na pag-aaralan na attributes of God. For us to comprehend, although we are finite, we cannot fully comprehend itong mga attributes of God, but because we are finite, limited yung ating kaisipan. But as the Lord reveals Himself do sa creation, as the Lord reveals Himself through the Word of God, and the more that we are soaked to the Word of God, and the more we love the Word of God, the more He will reveal Himself to you, to us. O yun ang ating pinaka dapat na maunawaan. O basahin ko na. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. Mahalagang mahalaga yan. The message of the Lord, the anointing, the wisdom, knowledge, experiences na magpapatibay sa aming aralan ngayon, mapasa amin ang kapuspusan ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Minister Boy. Gandang gabi po. Bihira na makatayo, kaya medyo may kaba. Salamat sa Diyos. Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Basahin ko rin sa Tagalog, in Deuteronomy 32 verse 4. Siya ang bato, ang manlilikha. Walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon, thank you po Lord at sa mga pagkakataon na nagagamit mo. Napakabanal ng gawain at marapatin mo po kami sa ganitong kalagayan, O Lord. Thank you po in Jesus' name. Magandang gabi uli.
Tayo ay nagsisimula sa pag-aaral tungkol sa pagkilala sa ating Diyos at yun naman ang marapat. Kailangan walang tigil sa pagkilala. Yan ang buhay na walang hanggan na ating tinanggap. Sabi ng John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ikaw na iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Walang tigil dyan, tuloy-tuloy. Kaya, salamat at kahit na hindi na yan ang topic natin, sa ating mga personal na pag-aaral, kailangan ang hanap mo, Diyos mismo. Amen? Hindi lamang yung mga moral, mga ethical study, academic, kundi kailangan Diyos lagi ang hanap. Yan lang natin matatagpuan ng tunay na kapayapaan. Kapag kasi kilala mo ang Diyos, nagiging simple ang buhay. Patitibayin yan ang pananampalataya mo. Mahirap magtiwala, manalig sa isang Diyos na hindi mo naman nakikilala. Kapag ikaw ay may pagkakilala sa iyong Diyos, kakaroon ka ng yung desire ba na hindi lamang manatili, kundi makapagpatuloy. Ano man ang nangyayari sa buhay. Kakaiba ang dating ng may pagkakilala sa kanyang sinasamba. Amen? Kahit sa pagharap mo sa mga hirap ng buhay, mga tiisin, kabigatan, lalabas kang sakdal, may tibay, matatag, mananatili, hindi kaayawin, hindi sumusuko. Amen? At kapag kami pagkakilala sa Diyos, tandaan natin na ang pagkakilala sa Diyos, yan ang pundasyon ng lahat ng bagay na ating ginagawa ngayon. Alam mo, sa ating pag-awit kanina, kapag alatsamba lang o baka sakali lang ang pagkakilala mo, doon sa sinasamba mo, hindi ka kakanta ng mainam na ganyan. For your unfailing love. Parang pangkaraniwang kanta lang sa iyan. Pero pagkakilala mo ang Diyos, hindi mo kakantahin niya ng minamaliit lang, kundi talagang yan ang pahalaga mo. Amen? At yan ang solid ground ng lahat ng ating pananalangin, pagpupuri, pagsamba, paglilingkod, pakikipag-ibigan sa Diyos, lahat ng bagay sa buhay nating espiritual. Kailangan kilala mo ang iyong pinaglilingkuran. At kapag ka natuto ka sa mga ganyang mga aral, lalo na sa mga susunod na araw, makikilala mo na siya ay Diyos at tayo ay tao lamang. Dadaling ka niya sa kababaang loob. Walang nakakilala sa Diyos na nanatili sa dati niya kalagayan. Bababa at bababa ka. Naku, napakaraming karakter sa Biblia. Kahit siya sila Pedro, sila Propeta Isaiah, lahat tayo, pagka naintindihan mo, walang lugar na marapat para sa ating lahat, kundi ang papaanan ng Panginoong Jesus lamang. Amen? Thank you, Lord. At handaan natin, hindi lamang tayo nilikha ni Lord para magpuri at sumamba sa Kanya, kundi maging tagahanga niya. Kaya kailangan, alam mo, ang mga gawaan ni Lord, all His ways are justice. Yan ang topic na natin ngayon, yung justice. Sabi, siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ng lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat ng niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Kaya ako binasa uli, kasi yung makatarungan at matuwid, hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Yung katarungan ni Lord ay yung kanyang pagiging matuwid. Justice of God is His righteousness. At hindi mo pwedeng ilayo yan sa kanyang kabanalan. Magpipinsan yan, mga kapatid. Amen? Sabi nga ng isang tagapagturo, the holiness of God is righteousness in action. At yung kanyang justice, yun ang kanyang righteousness sa kanyang pamamahala, pamumuno, at pagkalinga doon sa kanyang mga nilikha. Kaya sa lahat ng kilos ni Lord sa atin, makatarungan. Amen? Nawa maintindihan natin yan. Pagka sinabi mong God is just, ibig sabihin, sa lahat ng kilos at kanyang mga pamamaraan, siya ay laging tama, totoo, at matuwid ang lahat ng kanyang kilos at pamamaraan. Amen? Sa Genesis 18:25, Genesis 18:25, nung sumasamo si Abraham
para hindi gunawin ang Sodoma at Gomora, sabi ni Abraham, nalalaman ko po na hindi nyo gugunawin ang lugar na ito. Kasi madadamay ang mga mabubuti. Alam kong makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Tinawag ni Abraham na ang Diyos ay hukom, makatarung ang hukom ng buong daigdig. Amen? Alam ko po na hindi mo gugunawin. Kaya lamang, sabi ni Abraham, kung meron po ba 50 na matuwid sa lugar na ito, gugunawin pa po ba ninyo? Hindi. Kung meron pong 45, kung merong 40, kung merong 30, hanggang sa umabot na, kung meron pong 10, wala pa rin. Kaya nagunaw ang Sodoma at Gomora. Yung ba, nasaan ang katarungan ng Diyos doon? All His ways are justice. Hindi gumagawa ang Diyos ng mali. Hindi marunong magkamali ang ating Diyos. Ang tao, makasalanan at masama at kailangang parusahan. Kahit sa ngayon, sabi nga ng Romans 3, wala nang matuwid kahit na isa. Walang naghahanap sa Diyos. Lahat tayo nalayo sa Diyos. Kaya kung ngayon, halimbawa, o hindi namang pandemic, halimbawa ngayon mangyari yung tutunawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng init o apoy. Anong uri ng buhay na dapat ka matagpuan? Sasabihin mo siguro, bakit naman ganyan, Lord? Kanyang pamamaraan yun. Halimbawa, katulad niyan, pandemic pa lang. Pandemic pa lang, o ano-ano ng ating mga comment, critics, iniisip lahat. Pero ngayon, halimbawa, kung ngayon mangyayari na magunaw ang mundo, wala, ibig bang sabihin nun, wala na ang Diyos, malayo. Meron pa bang matuwid ngayon? So sa ating sarili, wala tayong katwiran. Pero dahil may Panginoong Hesus na, kaya hindi nagugunawin ang lugar na ito basta-basta. Nakuha niyo po ba? Ang dami na ng Kristiyano ngayon, mga kapatid. Tayo ay matuwid, hindi dahil sa sarili nating katuwiran, kundi dahil sa pagiging matuwid ni Lord. Sa cross, nagkaroon ng exchange man tawag dyan? Nagtagpo-tagpo yung katarungan, kabanalan, katwiran ni Lord, lahat dyan nagtagpo-tagpo. Ang tao ay makasalanan at kailangang parusahan. At ang parusa sa bawat kasalanan ay kamatayan. Pero salamat na lamang at hindi tayo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kundi sa karunungan ng Diyos, ang Panginoong Hesus ang sumalo ng lahat ng yan. Kaya yung kabanalan ng Panginoong Hesus, yung kabanalan ng Diyos na naghahanap ng katarungan, siya rin ang lumutas. Amen? At na-meet yung justice ni Lord sa pamamagitan ng cross. Minsan kasi ang hirap paniwalaan na ang Diyos sa kanyang kabutihan at kabaitan ay gagawa ng mga mararahas na bagay. Tandaan natin, mabuti si Lord kung ikaw ay nananatili sa kanyang kabutihan. Pero merong rin kabagsikan si Lord. Sabi ng Romans 11:22, mabagsik ang Diyos kapag ikay napakatigas ang ulo. Nakuha po natin, meron tinatawag na minsan kasi ang tao ang hirap pasunurin. Amen? Sabi nga, lagi nating naririnig, ngayon, nakahayag pa ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Pero darating ang panahon, sa kanyang muling pagparito, hindi na siya tagapagligtas, kundi makatarungang hukom. Pero napakarami pa rin tao na ibig magsarili sa buhay. Amen? At tandaan natin, salamat na lamang at merong salitang justice prevail over mercy. Mercy prevail over justice. Yan. Kaya salamat na lamang. Kaya tayo magkakasama ngayon. Kaya tayo ang sasaya ng buhay natin. Kaya pagka naintindihan mo yung mga aral na yan, mapapayapa ang iyong buhay Sa pangaraw-araw matututo kang iwan kay Lord lahat ng bagay. Hindi ka mag-iiwan ng anumang sama ng loob, anumang
hinanakit. Sabi ng Biblia, huwag kayong maghiganti, ipagkatiwala ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kahit na mga kagalit, papaubaya mo kay Lord. Amen? Minsan kasi tayo, sabi nga kanina, merong absolute character si Lord, merong mga katangian ng Diyos na para sa Kanya lamang. Pero mayroong katangian na ibinabahagi niya sa bawat mananampalataya up to a certain degree. Limitado. At isa yan yung justice. At hanap sa atin ni Lord yan. Kaya nga nung isang morning devotion natin, ang mensahe ay, sinabi na niya sa iyo, o tao, ang ibig ng Panginoon. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at patuloy kang lumakad na mapagpakumbaba kasama ang iyong Diyos. Yan kasama, ibig ni Lord na makita sa buhay ng bawat Kristiyano yung pagiging makatarungan. Amen. Tatandaan natin, sa Luke 9:54, hindi tinanggap sa isang lugar ang Panginoong Hesus at saka yung kanyang mga alagad. Nung makita ni James and John na tinanggihan sila nung lugar, ng mga taong nakatira doon, ang sabi ni Santiago at saka ni Juan, gusto niyo po, Panginoon, papayagan niyo po ba kami na kami dadalangin at padala ng apoy ang lugar na ito para sila'y matupok? Minsan, ganun tayo. Padala ng apoy. Ibig natin talaga justice. Pero, kaya yan justice, napakahirap. Para bang, isa yan sa aral ng Kristiyano, na para bang napakahirap ipagkatiwala sa Diyos. Parang tayo, ibig natin agaran, kailangan katarungan. Pero tatandaan mo, ito'y tinanggap ko na. Nawa, tanggapin nyo rin. Sa mundong ating ginagalawan, walang totoong justice. Kay Lord lang yan. At salamat, binabahagi na niya tayo ng konti. Dadating ang panahon, makikita natin lahat na alam ni Lord kung paano. Sabi nga ng 2 Peter 2:9, alam ng Diyos kung paano ililigtas mula sa pagsubok ang mga matuwid. Pero alam niya rin kung paano parurusahan ang mga masasama. Nakuha niyo po ba? Yan ang justice ni Lord. At ako nga, meron akong personal na karanasan dyan sa aming pamilya. Kasi tayo hindi na nabubuhay sa espekulasyon. Ang buhay natin ngayon ay truth ni Lord. Kung ano yung nakasulat dito, yun ay totoo. Hindi na yung reason mo, hindi na yung naman ng aral mo, kundi kung ano ang katotohanan itinuturo ng Diyos sa'yo. Amen. Meron akong kapatid, ito naman bukas na aklat sa lahat. Hanggang sa nag-uusap-usap nga kami rito sa loob ng kompi. Wala naman kami lihim sa pamilya. Meron akong kapatid na pagkatiwalaan ng isang title ng maliit na lupa dyan sa may gilid ng Ayala, Alabang dahil sa kadahilanan na baka anong tawag dito? Nakuha ng gobyerno dahil talo sa kaso yung tatay ko. Kaya ang ginawa, inilipat sa pangalan niya. Kasi siya na lamang yung binata at siya na lamang yung mapagkakatiwalaan na hindi maghahangad. So nailipat sa pangalan niya. Kaso na mag-asawa, nagkaroon ng kakaibang isipan para, ewan ko kung paanong nadaya, na inangkin na yung lupa, kanya na raw yun. At nang hinihingi ng nanay ko yung titulo, ayaw na ibigay. Hanggang sa umabot sa, lumala yung usapan. Umabot pa sa court. Ay hindi na yung court wala na yun Ang masakit, kahit saan makarating, pinagsasabihan ng kung ano-ano ang nanay ko. Minumura, siniraan sa lahat ng aming kaanak. Yan naman kahit sa aming mga kaanak, alam rin yan. Kaya kahit na magsalita ako rito. Wala namang magawa ang nanay ko, hindi naman siya makapangantwiran. Pero salamat na lamang at andito, maalab kay Lord ang nanay, dinala sa panalangin, at katulad ng ating mga aral, wala namang imposible sa prayer. Hanggang sa huli,
Ganun pa rin ang nangyari, siraan, hala. May time nga, ako may sakit sa Las Piñas. Naano ko na lang, pinaikli ko na lang. May sakit ako sa Las Piñas Hospital. Dumalaw sa akin. Taka ko, ba't nagpunta? Yung pala, naging miyembro ng isang sekta na matatapang yung miyembro. Alam niyo na siguro kung ano yun. Tapos inaaralan ako yung topic natin ng isang araw, yung Matthew 11:28. Yun ang iniaaral sa akin pilit. Kako, alam mo ba pa yun kung ilang taon na ako rito sa gawain? 20 taong mahigit na ako rito. Ayaw pa rin, aral pa rin, hindi may kaligtasan. Saka yung nangyari sa atin, kalimutan mo na kasi nung hindi pa tayo nananalig kay Kristo, talagang tayo maraming pagkakamali. Ganun. Kaya magsimula tayo ng bago. Kako, sige, magsimula tayo ng bago. Pero yung ba mga ginawa mo, kila nanay at sa amin, na itinakwil mo kami lahat, inaamin mo na mali. O hindi naman Bago-bago pa lang siya noon. Tapos, yun ang huling pagkikita namin. At hanggang sa nabalitaan ko nga, na pati yung sarili niyang pamilya, mga anak niya, napalayo siya siguro kasi pagka napunta ka rin sa ganong sekta, sabi, ang word pa nga niya ang dala raw ng Panginoong Hesus ay apoy, hindi kapayapaan. Meron talagang talatang ganun, pero merong ibang ibig sabihin yun. Yun ang, kaya kahit makagalit mo buong pamilya mo, okay lang. Yun ang huli namin pagkikita. At dumating sa sitwasyon na kasi yumaman hindi naman yumaman ng todo, kundi nagkaroon. Alam nyo, kapag ka nagkaroon ng tao ng pera, tapos mali ang motibo mo sa pagkita mo ng pera, kahit na nasa sayo na, hawak mo na yung pera, iba pa rin ang layunin mo. Galit-galit pa rin. Nabalitaan na lang namin, namatay. Ang lakas-lakas nun, wala naman sakit. At nakakalungkot ang kanyang kamatayan, nagdadrive ng tricycle. Napakahirap. Alam nyo, noong pa man, kaya ako natawag dito ngayon para magbahagi ng justice ni Lord. Kasi noong pa man, alam ko na kapag kaswail ka sa magulang, ang magiging wakas ng buhay mo parang ilawan na walang ilaw. Sabihin, parang wala kang kabuluhan. Ang sabi nga sa Kawikaan 30:17, kapag ka magpa-Father's Day na, kapag ka raw yung tatay mo, lagi mong swail ka sa tatay mo at hindi ka sumusunod sa salita ng nanay mo, para ka raw sa laging malalagutan ng hininga. Nakakita na kayo ng hinihika? Ako'y sanay sa hinihika. Parang ganon. Hindi lamang yung literal na hika, kundi wala kang kapayapaan. Para kang sa laging malalagutan ng hininga. At yung mata mo, tutukain daw ng uwak. At yung bangkay mo, kakainin ng buitre. Talaan ng Biblia yun. Kaya kapag ka meron tayong mga kaanak na ganyan, nasa ganyang kalagayan, na hindi gumagalang sa kanyang mga magulang, pag-pray mo, may pag-asa lahat kay Lord. Tapos, yung kapatid ko na yon, dinabalitaan namin, namatay na. Nung makita ko nanay ko, ang bati ko, alam nyo kung ano? Kakunay, iyak na iyak. Answered prayer ka. Lumimangot, para nagagalit sa akin. Kita mo, tagal-tagal mo pinagpe-pray niyan. Naging miyembro ni ganito yan, nung sekta na ganon. Si Kristo rin naman ang itinuturo niyan. Kahit maraming aral na mali yan, kay Jesus din yan. Ang mahalaga na ikaw, maligtas ang tao. Ang mahalaga maligtas. At ayun, medyo napayapa ng konti. Tandaan natin na minsan sa mga sitwasyon na ganyan, maraming pangyayari sa buhay na magugulat ka. Pero tignan niyo yung response ng Panginoong Hesus sa Luke 13:1-5. Basahin niyo mamaya. May nagbabalita sa Panginoong Hesus na mga
naghahandog sa Diyos. Tapos pinapatay ni Herodes. Ipinapatay. Siguro, sobra naman niyang tao na yan. Sobra sama niyan. Pero ang Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus, bakit? Akala ba ninyo, higit na makasalanan yung mga taong yun kaysa sa inyo? Tandaan ninyo, pagka kayo hindi nagsisi at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo katulad ng mga tao na yon. Tapos idinagdag pa niya, yung mga nabagsakan ng bato sa silo, apakarami nun. Oh. Nagdagdag pa ang Panginoong Hesus. Tapos dinagdag niya, sabi niya, tandaan ninyo, kapag kayo ay hindi natutong magsisi at magbalik loob, mapapahamak din kayong katulad niyan. Tandaan natin, napakabuti, napakabait, napakaganda ng kalooban ni Lord. Pero tandaan mo, meron din siyang galit sa matitigas ng ulo. Kahit na Kristiyano ka na. Nakuha niyo po ba? Tandaan natin, si Jesus, tagapagligtas hanggang sa ngayon. Pero sa kanya mulang pagparito, siya ay isa ng makatarungang hukom. At nawa handa kang pahatol. In Jesus' name. Ay maraming salamat Minister Boy. Meron pa kayang ano kaya sa Bible yung justice, basahin ko sa inyo ha. 'Di ba yung justice ay to be fair. Ano? Dito sa Matthew 7 verse 12. Ito yung biblical definition ng justice. Pero God is just and also God is holy, ha? Kaya hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Kaya manumbalik kay Lord ang sabi ng ating kapatid na kung sakaling ikaw ay nasuong sa maling pamumuhay, bagamat ang ginawa ng ating Panginoon Diyos, ang justice niya sa makasalanan na katulad ko, dahil lahat naman nandun tayo sa kalagayan ng Romans 3:23, yung kanyang atonement, yan ang God's justice. Kaya yung sabi nga ni Minister Boy, yung God's justice kasama ng katwiran ng Diyos, hindi katwiran ng tao. Mahalaga yun. Tsaka ang sabi ni Minister Boy, ang justice ni Lord, may kalakip na mercy. Tsaka ang justice ni Lord, perfect. Tsaka ang justice ni Lord, doon sa 32 verse 4 ng Deuteronomy, it is the truth. Kaya kung sakali man, sa tingin natin, maraming injustices, o merong kang nasabi mo na life is unfair, bakit ganito, bakit ganyan, nasabi ko rin naman yon. Pero dito sa mundong ginagalawan natin, ang justice is, pag tinignan ko, ang justice ni Lord, perfect. Okay? Ang justice ng tao hindi naman perfect, pero meron tayong sinusundan na statutes dito sa land, pero wag tayong humantong doon sa subjective ang justice. Kasi ang model ng truth dito sa lupa ay truth that is defined by man, which is subjective and circumstantial, and truth that is defined by God, which is absolute, which is the Word of God. Ito'y sa lahat ng lugar, sa lahat ng era, sa lahat ng ages, ito'y absolute truth, which is the Word of God. Kasi only God is just. Pero communicable, meaning to say, as humans, we can be righteous. And we can grant justice sa ating mga kapwa-tao dahil meron tayong salita ng Diyos. O tingnan natin, pwede. Pero kasi ang takot sa Diyos, bibigyan ka ng karunungan para maigawad mo ang katwiran. Pag may takot ka sa Diyos. Ngayon, kung yun, fear of the Lord, para maigawad mo yung tama. O ito, sa 7:12,
Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. So what does it say? Ito ang justice. Ito'y active and positive, hindi ito nasa negative. Kumaga, hindi lamang, hindi ka gagawa ng harm sa tao, ang positive dito, gagawan mo ng good. Gagawan mo ng good. Alam niyo ba na merong mga pagpapala ang justice na inimpart sa atin ng ating Panginoon Diyos dahil meron tayong salita ng Diyos at naigagawad natin ang karampatang kahit na tayo'y sa tingin natin argabyado, but we understand and we forgive. Diba? Alam mo, somebody has hurt you or revile or say things that are will undermine or will belittle you, so on and so forth, meron kang word of God. Ano ngayon ang igagawad mo sa kanya? Di ba? Do not pay back evil with evil or reviling with reviling, but instead pay it back with a blessing because that is what you are called to. O dati, anong klaseng justice yun? From the word of God. Kasi, pag hindi ka nag-retaliate, ipoprotect ka niyan sa revenge. At ipoprovide ka niyan ng clear conscience. Kasi, doon sa pangyayari sa Deuteronomy 32, maraming mga situation dyan so, yung justice na word of God na absolute, tapos na impart sa atin, communicable, and then we have the absolute word of God na i-apply mo, mapiprevent ka niya sa retaliation and revenge. Diba? Yung samayan, tingnan nga natin, tingnan nyo nga yung binanggit ko. 1 Peter 3:9, if I'm not mistaken, pakisilip lang. Yung hindi ka babawi. Kasi, sa totoo lang, inargabyado ka. So, injustice yun. Diba? Diba? Parang sa tingin mo, argabyado ka. Regenerated ka na meron ka ng katwiran ng Diyos, which is God's justice Bubuelta ka ba? Magugulat ka nga, parang nababata mo. Kaya mo nabata because communicable. Shinare sa iyo ang justice ni Lord, pero hindi perfect kasi minsan kumukurot ka pa O kaya minsan, abutin ka pa ng bukas ka pa mawawala yung hindi yung dapat ora-orada, marirealize mo because of the illumination of the Word of God. Yung bibigyan ka ng understanding, it will guide you, John 16:13, you come to realize, makukonvict ka, hindi ka na aabot ng 1 taon, 5 taon, 10 taon, dala-dala mo. So, it will, justice of God, which is the Word of God, absolute, na share sa iyo, finite tayo, but more or less, we have the help from the Holy Spirit and the written Word of God. It will protect you from revenge or retaliation, and it will provide you a clear conscience. Gandang pagpapalaan yan, diba? Kasi minsan, matutulog ka na lang, maiisip mo pa na inargabyado ka nakilord ka na, di ba? Alam mo yun, gawin mo. Ano pa mangyayari? It will protect you from dishonor and provide honor. Dito sa 37 ng Psalms 28, for the Lord loves justice and does not forsake His saints. They are preserved forevermore. So, it will protect you from dishonor. Kasi pagka bumuelta-buelta ka, parang you go down dun sa kanyang level din Pag napatulad mo
Siyempre, pwede sa laws of the land, you will use the subjective circumstantial justice which is interpreted by mga defense, whatever na kinuha mong to defend you, and the interpretation, again, is the way how they perceive it. Word of God, di ba? Yung mercy, James 2:13. O kung gawad mo yung mercy, o di, it will bring honor sa iyo. God honors you kasi pinatupad mo pa rin yung justice kahit na sa tingin mo parang easier said than done, ha, mga kapatid. Easier said than done, pero may nakagawa na. Isa na lang. So again, does justice exist on the earth? We hope. But tingnan nyo to sa ano, meron din sa Deuteronomy 16:20. Ito yung bilin kasi ng Panginoon Diyos doon sa bagong henerasyon. Di ba alam niyo naman na nangyari doon, yung daladala ni Moses sa nakaalpas doon sa slavery sa Egypt for hundreds of years. Tapos daladala niya, pero yung 40 years, ang nangyari, namatay lahat, 2 lang ang natira, tsaka yung below 20, Joshua, Caleb. Ito new generation, ito yung payo. Ito yung payo. Deuteronomy, instruction ito, 16:20. Ano kaya merong ganito sa lupa? Ano, ha? Siyempre, yun ang 7:12 ng Matthew. Kaya naman yun. 7:12 ng Matthew. Ha? Tingnan natin yung kabutihan, mabubungang kabutihan sa pangkalahatan. Huwag maging selfish or greedy. Maging generous and taking care of the interests of others. That is being just. At kita ni Lord yun. So, pwede naman. Meron din nakakagawa, ano, ha? A giver, not only a receiver. So, ito ang payo. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land your God is giving you. So, treat everyone fairly. Pwede, kaya. So, meron bang justice dito? Pagka humantong tayo doon sa attributes ng Diyos na relative, ma-glimpse lang yung solusyon, omnipresent God. What does it say to you? O omniscient God. Ibig sabihin, alam ng Diyos kahit nasaan ka. God is present. So kung meron kang ginagawang di tama, marirealize mo yung attributes ng Diyos. Siyempre, pagka medyo mali, punta ka sa dilim, medyo mali, tago ka sa kwarto, kung ano man yun, kung na-realize mo na yung attributes ng Diyos, hindi ka everywhere. Kaya nga, pero ang Diyos, God is everywhere. So, hindi ka makakapagtago sa Kanya. Omniscient siya. All-knowing siya. Heart-knower siya. So, what will happen ngayon pag napag-aralan mo? More or less, paparehas ka sa buhay dahil meron kang salita ng Diyos eh. Hindi mo gagawin yun. Oo, mga kapatid. So, yan yung ating mga pag-aaral about the attributes of God. At yung nasabi ko sa inyong relative na attributes, omniscient, omnipresent, omnipotent God, we will discuss. At ngayon, dito tayo sa communicable, which is justice, it can be done. Because meron tayong example, ang ating Panginoong Jesucristo, meron tayong written word of God,
at meron tayong illumination, which is the help from the Holy Spirit that will guide us and give us the strength to obey the written word of God, which is being fair to everybody. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon sa amin na kaming lahat ay palaging nire-remind ng iyong mga salita na aming buhay. Yung aming pong napakinggan, naibahagi namin dalawa, at alam ko ang awat grasya, ito'y maipapatupad. In Jesus' name we pray. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit remain in you all. In Jesus' name, amen, amen, amen.